Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay Shiba Inu macro third wave to push SHIB above 30 digits 1. Kaya yan, meron pong isang kilalang crypto analyst dito ang naglabas po ng kanyang price prediction dito kay Shiba Inu gamit po ang tinatawag na Elliott Wave theory, kung saan ay nakita po niya sa kanyang chart na itong si Shiba Inu ay patungo po sa kanyang third wave. At sa kanyang third wave na ito ay magagawa daw po niyang akyatin ang mataas na presyong 30 digits 1. Kaya yan, atin pong pag-uusapan or aalamin yung kanyang buong paliwanag sa bidong ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay Shiba Inu is on the verge of hitting its bottom price for this cycle, with crypto analyst Zipper expecting its macro third wave to push it above the 30 digits 1 zone. Ayan, sa kasalukuyan ay si Shiba Inu ay malapit na daw pong niyang ma-hit yung kanyang pinaka mababang presyo sa cycle na ito. At kasabay nito ay meron pong isang crypto analyst na gumagamit po ng pangalang peking pangalan. Yan, pseudonym na Zipper. Yan po yung kanyang ginagamit na pangalan. At inaasahan daw po niya na itong si Shiba Inu ay mabubuo niya or bubuuin niya ang kanyang macro third wave na siyang magdudulot sa pag-angat nito sa presyo, sa mataas na presyo patungo po sa 30 digits 1. Sa mga nagtatanong na kung meron na bang isang piso dyan, kung aakyatin ni Shiba Inu ang 30 digits 1 ay magpipiso na nga ba ang presyo ni Shiba Inu? Check po natin dito sa conversion rate ni Google. Ayan, tumataas po ang palitan ngayon sa US dollar to Philippine peso, 57.21 na ngayon. Kahapon ay mas mataas, 57.31. Bagya lamang pong bumaba ngayon. Yan. From 57.31 ay naging 57.21. Mataas pa rin po yan. Kaya yan, check nga natin. Tatlong 0 digits, tatlong 0 decimal digits at saka 1. Ayan po, wala pa po sa isang piso. Malayo pa po tayo sa isang piso. Ayan, meron pang 2 0 digits 57. Yan po ang kanyang katumbas sa Philippine peso. Mag-iisang piso lamang yung presyo ni Shiba Inu kung magagawa niyang akyatin ang presyong mga 0.018. Yan, 0.018. Balikan na po natin ang ating balita rito. Sabi rito ay amid the current situation, crypto analyst Zipper has updated his outlook, looking to predict Shiba Inu's future trajectory from this point accurately. In an analysis of X, Zipper disclosed that he had caught the Shiba Inu bottom for this cycle on the weekly time frame. Ayan po, in-update po pala ni Zipper, ginoong Zipper, yung kanyang analysis dito kay Shiba Inu. Kasi meron po siyang inilabas noon na kanyang analysis dito. At ngayon ay meron po siyang nakita na pagbabago. Kasi syempre may mga nabubuong bagong mga candlestick na nagpapakita ng panibagong formations at panibagong mga signals. Kaya nag-update po talaga yung analysis natin. At ngayon sa kanyang bagong analysis na ito ay nakita po niya yan, or nagawa po niyang tukuyin sa weekly chart time frame ni Shiba Inu yung bottom price ng market cycle na ito. Pag bottom price ay ibig pong sabihin na ito po yung pinaka best price na bumili ng Shiba Inu tokens. At ito po yung kanyang ipinahagi na chart, weekly chart time frame po ito mula sa datos ni Binance. Makikita po natin yung ganitong chart formation yan, sa weekly chart time frame ni Binance, ni Shiba Inu mula kay Binance. At ayan, ito yung tinatawag po niyang Zipper wave count.
Yan, ito po yung yan yung mahaba na price, yan mahabang linya na ito, itong price range po ito or price zone. Ito po yung tinutukoy niya na bottom price. Ayan, or best buying price daw po ito. Ayan, ito po ay ayan. The analyst identified this bottom range with a gray box, currently sitting between 40 digits 1450 and the August 2022 highs at 40 digits 1699. Kaya yan yung gray bottom na gray box. Ayan, gray box ito ngayon. Yan, ito po yung bottom price ni Shiba Inu sa market cycle na ito. Ayon po kay Ginoong Zipper. At ito po yung best, gaya sinabi ko kanina, ito yung best buying price kung ito po yung kino-consider natin na bottom price sa market cycle na ito. At yan po ay nasa presyong 40 digits 1450 at 40 digits 1690. Yan, ibig sabihin ay ito maganda pong mag-accumulate sa price zone na ito. According to Zipper, if the current market crash persists and takes Shiba Inu to this price range, SHIB needs to hold above it to remain within its projected trajectory. Ayan, sabi po ni Ginong Zipper dito ay kung sakaling yung kasalukuyang market crash or yung kasalukuyang nararanasan na pagbagsak ng presyo ng buong crypto market ay bumagsak itong si Shiba Inu sa price range na ito. Yan, yung kulay gray na box na ito ay kailangan po na manatili po yung kanyang market price sa ibabaw nito. At hindi po niya tatagusin ito or babasagin at mapupunta sa ilalim. Kasi kung pag napunta raw po siya sa ilalim ay yan, parang mai-invalidate na po yung kanyang projection dito o yung kanyang projected trajectory dito. Macro third wave eyes close above 30 digits 1. Kaya ito po yung projected trajectory ni Ginoong Zipper, ang 30 digits 1. For context, this projected trajectory takes the form of a complex web of Elliott wave patterns. Ayun na, yung sinabi ko kanina. Yung kanyang naging basehan rito ay yung tinatawag na Elliott wave pattern. Ayan, yan po yung mga taas baba. Yan, habang umaangat yung presyo nito. Marami pong gumagamit niyan. SHIB completed wave 1 when it surged to an all-time high of 40 digits 8854 in October 2021. Yan, nabuo po yung wave 1 itong si Shiba Inu noong nagawa po niyang akyatin yung kanyang all-time high noong taong 2021 buwan ng October. Yan po yung umakyat siya sa kanyang pinakamataas na presyo na 40 digits 8854. At ayan, dito po sa ating chart ay ito po yan. Ayan, linagyan po niya ng numerong 1 dito. Ito po yung kanyang wave 1. Yan, yung wave 2 naman ay ito. The second wave started during the collapse from the all-time high and ended when Shiba Inu collapsed to the low of 50 digits 543 last June. Yan, nabuo naman po yung kanyang second wave. Ayan, dito po nakikita natin diyan, number 2. Nung mula po nung nabuo niya yung wave 1 at nag-collapse po ito, bumagsak. Ayan, ito po yung kanyang wave 2. Nabuo yung kanyang wave 2. At ngayon ay pagkatapos po ng wave 2 ay wave 3 na. Kaya aakyat po yan. Kaya ganyan po yung Elliott wave. Yung wave 1 aakyat, wave 2 babagsak, wave 3 ay aakyat. Kaya ito po, ganito po kataas yung projected na price ni Ginoong Zipper sa wave 3 nito. Yung wave 3 po talaga ay talagang mas mataas sa presyo ng wave 1. Ganyan po yan. Tapos pagkatapos na naman ng wave 3 ay babagsak din po siya. Tapos wave 4, ayan, tataas din po siya. Ganyan lamang po yan. Yung wave pattern na yan. Napakasimpleng pattern. SHIB then began wave 3 on the heels of a recovery from this low. According to Zipper, Shiba Inu still trades within the third macro wave which could lead to the new all-time high. Nag-uumpisa na raw po ang wave 3 noong naka-recover daw po ito sa kanyang mababang presyo na ito.
Kaya yan, ibig sabihin ay dito na po siya nag-uumpisang yan, nung naka-recover na po siya rito ay dito na po siya nag-uumpisa sa kanyang recovery. Ayan, kaya patungong wave 3. Kaya sa kasalukuyan ay binubuo daw po ni Shiba Inu ang kanyang wave 3. Nonetheless, Zipper failed to project a specific price target for Shiba Inu. Shiba stages a recovery. Despite this, the analysts expect SHIB to rally above the 30 digits 1 price territory. Kaya ayan, yun nga lang at hindi po nakapagbigay si Ginoong Zipper kung kailan po magagawang akyatin. Ayan, kung kailan or yung kanyang timeline kung kailan po niya magagawang akyatin ang kanyang sinet dito na price target na 30 digits 1 or yung kanyang completion ng kanyang third wave or macro third wave. Yan, pero yung kanyang price target dito ay nandito po sa 30 digits 1 na presyo. Ayan, pwedeng umabot po ito next year. Alam mo, ay baka next year pa ito, 2025, kasi dyan po talaga magpapakita ng matitinding performance ang mga cryptocurrencies dulot po ng Bitcoin halving event. Yan po yung tinatawag na, kaya po yung taong taong 2025 or yung sunod na taon pagkatapos ng Bitcoin halving ay yan po yung tinatawag po nilang peak season. Yan, kung saan ay lahat po ng mga cryptocurrencies ay magtatala ng kanilang sarili-sarili or kanya-kanyang mga all-time high bago sila bumagsak. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.